Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paraan na kung sakaling kayo po ay parang wala na pong nakukuhang atensyon, hindi na po kayo importante, kayo po ay iniwan mga kapatid, na-reject, na-dump, or let's say binabaliwala na nga po sa mga oras na to, maaaring ito na po ang pwede nating gawin para makuha natin uli ang atensyon at pagmamahal ng taong minamahal po natin mga utol. Ito nga po yung process na lagi naman po natin binabanggit before. I think nakapag-vlog na po siguro ako nito mga 2 or 3. Pero ngayon po ay gagawan po natin ng guidelines 101. Ito nga po yung tinatawag natin na caring messages mga kapatid. Marami ang naguguluhan dyan. Ang caring messages mga kapapong ay isang klase ng proseso na gumagamit po ng tinatawag na repeated exposure. Ito po in psychological term ay parang lagi kayo na-expose araw-araw, oras-oras, may certain time sa isang bagay na ikinatutuwa nyo, kumbaga nagugustuhan nyo mga kapatid, na kung halimbawang ikakat nyo bigla-bigla ay maapektuhan kayo ng todo-todo. Alam naman po natin yan wired tayo sa ganyan na kung halimbawang kinagigiliwan natin ng isang bagay, let's say may taong nagmamahal sa atin na araw-araw nagbibigay ng updates. Kumbaga parang kinakamusta tayo, nagbibigay ng caring, and then bigla po siyang mawawala. All of a sudden, syempre mga kapatid, mamimiss natin yon. Kumbaga pag-iisipan natin, magkakaroon tayo ng curiosity kung anong mga nangyari. Dahil nga po, day by day, tayo po ay exposed dito. Ito po ang dynamics ng caring messages. Magbibigay po tayo ng guidelines ngayon. Kung halimbawang kayo po ay nakapag-provide na po ng space, let's say kayo po ay na-reject, or kayo po ay napunta sa isang breakup mga kapatid, might as well, unahin po muna nating mag-no contact. Kumbaga, kung halimbawang wala naman po kayong ginawang kasalanan, tapos na po yung mga apologies, mga ganyan, so wag na po nating habulin dahil hindi na po natin pwedeng baguhin ang nangyaring desisyon. Kumbaga, days before mga utol, ay napag-isipan na po niya yan. Siyempre, lahat ng yan ay hindi naman niya basta sinabi lang. It all depends sa nararamdaman ng taong to. So might as well, hindi naman yan one click biglang ayaw na niya May dinaanan po siyang proseso. Ang malungkot nga lang po nito ay hindi nating alam at might be tayo po ay nasurpresa. Ngayon, kung halimbawa nangyari na po sa atin yan at kasalukuyang dinaranas natin ngayon at nahihirapan tayo mga kapapong, mag-provide ng space, tapos na po yan, panahon na po tayo naman ay gumamit ng caring messages. Caring messages, tulad nga po ng sinabi ko, ay kung saan i-message po natin at i-reach out po natin ang ating ex or dumper ng araw-araw. Strategically, may oras nga po yan. Halimbawa nga po, napili yung oras is alas 8 ng umaga. So every time naman pag alas 8 ng umaga, pumapasok sa trabaho ang ating nakarelasyon, ating ex or ating dumper. O kaya naman, pumapasok sa eskwela pagka umaga, di ba? So might as well mga ganyan kasi kapatid, nag-aalmusal yan, nagkakape yan, bumabiyahe yan. So ang gagawin lang na po ng caring messages is pag-iingatan lang po natin siya. Sesendan lang po natin siya ng mga messages tulad ng mag-ingat ka, or halimbawa, huwag ka magpagutom, ingat ka on your way to work. Mga bagay na ganun kapatid. Ang sabi ko nga po, isa sa mga bawal sa caring messages ay yung magtatanong. Dahil kung ikaw ay magtatanong, para ka nag-i-invite na mag-chat sa kanya. Dapat ma-sense po niya na hindi po kayo desperate at hindi po kayo needy sa mga bagay na yan. It's just casual na kayo po ay nagkikare sa isang tao. Ganito po kasi ang dynamics niyan Siyempre sa una mga utol, siya po ay maso-surprise. Kumbaga babasahin niya kung anong motibo mo, kung anong ginagawa mo. Bakit ka nagsisend halos everyday strategically 7 o'clock in the morning na mga ganitong klaseng mensahe? Ikaw ba'y nakikipagbalikan? Ikaw ba'y makulit? Ikaw ba'y matigas ang ulo? Ikaw ba'y ayaw magbigay ng respeto? Mga bagay na ganyan. Kaya nga sometimes makakapansin kayo na nagre-reply pa siya. Pero after 3 or 4 days, naturally, masesense niya na kayo naman ay walang intention na masama. It's just caring messages na pinag-iingat nyo lang po siya, pinaaalalahanan sa mga bagay-bagay na makakasama or let's say mapapahamak siya sa araw-araw. Yung mga bagay na ngayon, kaya nga po tinawag na care messages. Ngayon mga utol, pababayaan na niya kayo niyan. Kasi nga wala naman po kayong harm na ginagawa Masesense niya kumbaga na parang simple care messages lang. So pag tumakbo na po kayo ng mga ilang araw, let's say 1 week or 2 weeks, 3 weeks na wala po siyang reply or response, okay lang po yun. It means tumatrabaho na po yung care messages natin. Ngayon pagka medyo malapit na po kayo sa ika-4th week, or let's say nakalagpas na po kayo ng 1 buwan, lalagyan na po natin ng interval. Kumbaga minsan parang MWF
o kaya naman TTHS na kayo po ay magme-message ng care message. 'Di ba? Doon po 'yon. Bago po tayo dumating doon sa pinaka-climax, which is cut connection. Yung puputulin po nating lahat para makita po niya ang value nyo. Dahil syempre, na-expose na po siya doon. Sabi ko nga po, repeated exposure. Na-expose na po siya sa araw-araw na pinaalalahanan nyo po siya about positive things tulad nga po ng mag-ingat. Another, ang caring messages po mga utol ay kailangan maikli lang. Strategically, may oras. Like for example, 10 o'clock in the evening ka nagme-message, 7 o'clock in the morning, 9 o'clock. So dapat araw-araw ka nagsisend ng ganun para medyo inaabangan niya. Di ba? Yun po ang technique niyan. Another thing, dapat po hindi po ito mahaba. 1 word, 2 words, 3 words, okay na po yun. Enough. Hindi po dapat no limit ang here na kayo po ay parang dinitalyin nyo na mga bagay-bagay. Kailangan po bitin mga kapatid. Another thing, kailangan po hindi siya tanong tulad nga po ng nabanggit ko. Dahil pag nagtatanong kayo, nagpapakita po kayo ng interest at parang kayo po ay needy. Kailangan po diyang kapatid na confident kayo na nagsasabi sa kanya na mag-ingat lang siya. And then afterwards, wala na po kayong gagawin. Go back to business. Yun po ang dynamics ng caring messages. Yung masisense niya na kayo po ay hindi desperate at hindi niya mabasa-basa kung anong intention mo. Ang caring messages po mga kapatid ay parang kumakatawan kasi sa tinatawag na unconditional care or unconditional love na parang wala po kayong hinihingi in return. Kaya sabi ko nga po sa unang araw, sa ikalawa, or let's say sa isang linggo na po kapatid, makikiramdam yan kung ano talaga ang pinaka-intention mo. Ano ba talaga ang pakay mo? Manggugulo ka ba? Or ano ba talaga? Pero once na na-sense na po niya yan, dire-diretso na po ang exposure sa kanya. Mapapansin nyo nga po yan based din po sa mga in-interview natin in the past. Sabi nga po nila, parang inaabangan na raw po nila yung telepono nila na tuwing 7:30, 7 o'clock in the morning, ay nagme-message to si Kula po. Pero pag nawawala daw po, halimbawa nagkakaroon na po ng interval at nag-cut connection, talagang naapektuhan po sila ng todo-todo. Mga kapatid, di ba po nag-trigger na yung excitement? Nag-trigger na po yung spark? At syempre po nagkaroon na po ng curiosity at interest. Yan po ang dynamics ng caring messages. Kaya nga po napaka-effective po niya kung halimbawang kayo po ay parang binaliwala. Kumbaga parang nagkaroon ng misconception sa diskarte nyo, sa pagkatao nyo, sa personalidad nyo. Dito po niya masesense na kayo po ay confidence. At dito po niya masesense na kayo po ay may taglay na unconditional feeling sa kanya mga kapatid. Dito po unti-unting madedevelop ang taong mahal po natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakapag-remind, nakatulong po tayo dyan sa mga nag-iisip at nagtatanong po sa atin. Siyempre may nag-message po sa atin kung ano talaga yung caring messages. Meron po ako dyan, medyo malalim na eh. Pero siyempre po, napakalaki talaga na maitutulong sa inyo mga kapatid. Ito po ay na-invento ko based na rin po sa na-experience natin before. I made the research at nakita ko nga po na ito po ay repeated exposure which is very, very, very effective talaga. Especially kung halimbawang ina-attract natin ang isang tao, nire-re-attract natin, ibinabalik natin yung nararamdaman niya before sa inyo mga utol, which is naging negative nga po, na itineturn na lang po natin ngayon sa isang positive thoughts. Maraming salamat po. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino at syempre po mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po. Maraming salamat po. Papong TV.